Na everyone is very busy with their work. Wala tayong panahon. Harap ka doon tayo. Ay, dito. Wala tayong panahon para sa bayan. Dito tayo, harap. Kinakailangan bigyan natin ng pansin ng tao. Kung tayo nagmamahal sa Diyos, dapat tumulong tayo sa tao. Love your neighbor as you love yourself. Busy ka sa trabaho mo. Ngunit dapat naman, kung may pinapatay, may ninanakawan, dapat may pagtingin ka. Kasi love one another. Hindi pwede na ninanakawan, pinapatay, wala ka nang ginawa kundi trabaho mo lang. Ang sinasabi ng Diyos, thou shalt not steal, thou shalt not lie, thou shalt not kill. Kung nakikita mo ang kababayan mo, pinagnanakawan, pinapatay, pinagsisinungalingan, dapat makialam ka. Kasi ikaw ay naniniwala sa Diyos. At isipin mo, kung sarili mo lang iniisip mo, ikaw magnanakawan ka, dapat sabay-sabay tayong labanan ng mga magnanakaw. Mga sinungaling, sabay-sabay tayo. Busy man lang tayo, kasi sa bandang ulit tulad ngayon, pag hindi ka nakialam, ikaw apektado. Alam mo, pati dyan, mayroong mga, sa budget ng Pilipinas, nagano ng pera para sa tao, muli sa budget, para sa politiko, pambayad nila. Kita mo, kung hindi ka makialam, ultimately, ikaw ay bibiktimahin ng mga magnanakaw. Ang mga magnanakaw, sinungaling, organisado sila. Organisado sila. Kanila ang pulis, kanila ang cabinet, kanila ang kongreso. Ikaw, wala kang pakialam. Tinakaw lang sila ng nakaw. Ito, sipin ninyo. Matanda na ko sa mundo. Si Marcos, magnanakaw. Bilyon-bilyon na ninakaw niya. Pinatalsik na natin yan. Irentero, nanakaw na yaman. Mulit, binalik ni Duterte. Binalik. Hinayaan ang kumandidato. Anong batas natin? Kung ikaw ang bahay mo, magpapasok ka ba na magnanakaw sinungaling? Hanawag yung pera mo? Hindi. Never! Never! Yan ang gawain nito! Huwag mong papasukin na magnanakaw sinungaling. Pinapasok niya. Kung anong gusto niya, siya nasusunod. Dapat tumakbo si Marcos kasi para magdagdag sa boto. Siya lang magbibigay ng maraming boto. Kaya, pinatakbo niya. Nito sabat. Pag ikaw, Presidente na Marcos, huwag mo nga akong habulin, ha? At hindi lang yun. Ang susunod naman na Presidente, si Sara. Si Sara! Eh, ang kaso, nung umupo na si Bongbong, ayaw, hindi si Sara. Gusto niya si Martin Romualdez. Kaya sabi nito, magkudit na tayo! Sabo? Bakit? Ay, hahabulin nga yun ni Martin. Itong ahapon, marami siyang kasalanan. Hahabulin na ngayon. Ngayon, kita ninyo. Galit na galit ang Duterte. Sa Marcos! Yan ang katotohanan, mga babae. Ayaw nila yung budget. Ngunit dapat, yan ay bunga lang. Bunga lang! Nabulok na pamahalaan. Dapat walisin yan. Alam niyo, bilyon-bilyon ang ginastos ni Marcos para sabihin, napakaganda ang panahon ng tatay niya. Bilyon-bilyon. Alam niyo, ang ebidensya sa Supreme Court, nandun bilyon-bilyon ang ninakaw nila. Heredero ng nakaw na yaman. Pinadlak niya ang Kongreso. Diktador. At nung napatalsik natin, yung pala, ninanakaw niya ang pera ng Pilipinas. Inideposito sa Switzerland. Nilalagay sa Amerika. At dito, may chronic capitalism na tinatawag nila. Ako may-ari, ngunit ikaw lumalabas. Yan ang history. Yung mga tao ni Marcos, nagsoli sila. Yung mga ninakaw, doon sa Switzerland mismo, nagsoli ng pera.
Yung sa Amerika, ang dami niyang binili na building, pinagbili yun at binigay ng Amerika sa Pilipinas. Hindi ninyo alam yan kasi hindi pa kayo nun. Ngayon, record, magsaliksik kayo sa Supreme Court, okay? Ang nabutan ko na lang po kasi tayo puro dismiss ang kaso. Ay, hindi puro dismiss. No. At talaga, magbayad na ng 250 billion, hindi na dismiss yan. Never! Estate tax. Never! Kasi iyan ang pinapakain sa inyo ng Marcos. Ha? Ngunit pumunta ka sa Supreme Court, nandito kanina, si CJ Sinar, pag tinanong mo na ako, sasagutin ka lahat ng mga kaso. Nandito kanina. In fact, Ba't galit kayo sa Marcos? magnanakaw, sinungaling hari ng drug lord. Alam mo, nagkikinig pa kayo. Umasenso. Unang-una, nung si Marcos bagsak, alam niyo, bago Bankrupt. umupo si Marcos. Bankrupt ang Pilipinas. Number 2, sa bungas niya, nung lumabas si Marcos, aba nasa kulelat na, ninakaw ng kayamanan. Bankrupt yung Pilipinas. Oh, ngayon, sabi mo, umasenso ba? Umasenso! Umasenso sa punto ng demokrasya! Hindi na nagtitikta kung anong gusto ni Marcos sa masunod. Meron na buhay uli ang Kongreso, kaya tayo ay naghahalal uli ng mga mayor, ng mga congressmen, ng mga senador. Ha? Naghahalal ka na. Naghahalal ka na. Kita mo, ano ba ang tanong ngayon? Sir, mananiwala po ba kayo? Wala na daw power. Nag-comment dito ha. May isa po nag-comment dito, wala na daw power ang mga dilawan ngayon. Ang paraang question dito, hindi dilawan! Pati ikaw! Kung nilalakawan ka, dilaw ka na ba? Pagpapuntan si ka, dilaw ka na! Hindi dilawan ang usapan! Taong bayan! Paganda ng taong bayan! Para sa bayan. Hindi dilaw! Hindi pula! Ang mamamayan ng kinakailangan. Kung ninanakaw ba naman ang kaban ng bayan, everyone is affected. Everyone. Lahat tayo apektado. Kaya kunin nyo na lang po. Salamat sa Solidarity, Sisters, Pinky, salamat Narisa, salamat kay Pandit, at si Sylvia sa handog ng mga bulaklak. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Magkita-kita tayo sa 31. Okay? May habol ako bago tayo malis. Impeach dynasties. Okay. Salamat, may pagkalian tayo. May nagtidistribute dyan, yung mga naka-Heidi Mendoza, ha? Yung Heidi Mendoza, wag natin kalimutan.